magandang lalaki at babae po. Sa inyo lahat, ako po si Vic Garcia. Ako naman po si Evelyn Garcia. Ito ang Buhay Unleashed sa 92.3 True FM. Nandito naman kami para gabayan kayo tungo sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Ang pag-uusapan natin ngayon ay to quit or not to quit. Yan ang tanong ng maraming tao ngayon. May mga tao nga, Sir Vic, litong-lito na sa buhay kasi hindi nila alam kung dapat ba silang lumaban o sumuko. Totoo po, yan po pinagdadaanan na napakaraming tao ngayon. Tatrabaho, mag-resign ba? O tutuloy? Mag-aaral na ba? O hindi na? Mag-boyfriend, tutuloy ba relasyon? O hindi na? Maghihiwalay ba? O, hindi, ang dami pong tanong ng tutuloy ba o hindi tutuloy? Uurong o susulang problema kung malaki talaga yan. Yes, so dapat ka na bang sumulong o umurong? Yan. Magtatrabaho pa ba o hindi na? Itutuloy pa ba ang negosyo o isasara na? Magre-resign na ba sa trabaho o itutuloy pa? Titigil pa bang maging OFW o magre-renew pa ng kontrata? At marami pang iba. Yan, okay. Itutuloy ba ang pag-apply ng green card? O hindi? Ayan, okay. Itutuloy ba paaralin pa ba yung kamag-anak mo? Hindi. Ang dami po. Basta napakadami pong urong at sulong sa buhay. Tutulong o hindi pa tutulong? Pag-uusapan natin ano-ano mga dapat gawin para malaman kung dapat ka pa bang lumaban o bumawi. Okay, sa ating episode na To quit or not to quit? Yan po ang tanong napakaraming tao and hopefully masagot po natin yan sa araw na ito. Sa ano ang action mo? Pag-uusapan naman natin, ano ang magandang aksyon kung gusto mong bumait pero hindi mo Ayan, magawa? napakadami pong ganyan. Napakarami ito. Sir, gusto ko talagang bumait. Sir, ayoko nang gawin to. Sir, gusto ko itigil to. Sir, ang dami na. Sir, hindi ko magawa. Ano ba ang dapat ko gawin? Naku, good news. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero bago ang lahat, simulan muna natin ang Believe It or Not segment. Ito yung parte ng ating programa na nagbibigay kami ng paniniwala na maaaring magpaganda ng buhay ninyo. Take note, ulitin po natin ha. Pwede itong magpaganda. Kaya makinig kayo mabuti. Pero hindi sigurado. Pwede itong magpaganda ng buhay nyo kung una makikinig kayo ng mabuti. Pangalawa, paniniwalaan nyo yung sinasabi namin sa inyo. At pangatlo, gagawin nyo. Pag ginawa nyo ito, ay nako, malamang po, tunay na gaganda ang buhay nyo. Okay, ang ating Believe It or Not quote natin ngayon ay, hardship often prepares an ordinary person for an extraordinary Ang destiny. ganda po niyan. Yung kahirapan daw po ang naghahanda. Open. Importante. Sa Oo. Tagalog na open. Kadalasan. Kadalasan. Sige, tuloy mo. Oo, na naghahanda sa isang ordinaryong tao para sa isang extraordinaryong destiny? Kapalaran. Kapalaran o Oo. pupuntahan. So, yun po, napakaganda po nito. Okay, marami ka bang problemang pinagdadaanan sa buhay mo ngayon? Ikaw mismo. Tango. Ayan. Kung minsan, feeling mo parang susuko ka na. Tama. Please lang, don't forget itong quotation na sinishare mo namin sa'yo. Baka nakalimutan mo na. Mga pakisabi ulit. Often prepares an ordinary person for an extraordinary destiny. Totoo po yan. Kung marami kang problema ang pinagdadaanan ngayon, kadalasan daw po, ang paghihirap natin sa buhay ay isang paghahanda, pagtuturo, o pagsubok na kailangan nating daanan kasi itong mga bagay na to ay gagamitin ng Diyos para ihanda tayo sa isang napakagandang kinabukasan. Kasi parang ano lang yan, sir, parang pag-aaral lang yan, di ba? Mas mahirap ang subject, mas marami kang matututunan. Totoo yan. So parang Diba? naalala po nung estudyante ka, di ba? Ang hirap-hirap naman subject nito. Dahil sa hirap, nag-aral ka. At dahil nag-aral ka na matindi, ang dami mong natutunan. Yun po yung parang buhay natin. Sa hirap ng problema, nag-aral ka paano solusyonan. At dahil nag-aral ka, nasolusyonan mo yung problema pinagdadaanan mo, umayos ang buhay mo. O minsan, mas mahigpit, mas terror yung teacher, mas lalo ka napipilitang mag-aral. Totoo yan. Ikaw. Diba? Isipin mo ang pangalan ng teacher mo na hindi mo makalimutan. Promise! Malamang, yan ang terror mong teacher. Ako po, hindi ko makalimutan, terror teacher ko, nang estudyante pa ako.
Grabe po. Talagang pinahirapan ako ng teacher na yan. Pero alam niyo po, kung babalikan Doon ka ko, natuto. dami ko pong natutunan because of that terror. Ibig sabihin, dami ko natutunan dahil sa hirap na pinagdaanan ko. Kaya pinaghirap na pinagdadaanan mo, kung a-action ka ng tama, magigipong landas yan para gumanda ang buhay. Sabi nga ng iba mas mahirap daw yung kurso nila, mas mataas ang Totoo sweldo. yan. Normally, pag madali ang Oo. kurso, mababa ang kita. sweldo. Oo. For example, mga doktor, di ba taas ang sweldo ng doktor? Tagal po nila nag-aral eh. Ganyan po kakapal yung librong pinag-aralan nila. Kaya isang tutok lang po ng stethoscope. Alam mo yung stethoscope? Para ba 300, 500, 1,000. Lalo na po ngayon, ang mahal na po ang consultation. Kasi naman po, mahal naman po ang ginastos nila sa pag-aaral. At Dami maraming pong dinaanan pagod. ng hirap. Mhm. Oo. Kung masyado ka maraming problema, baka naman hinahanda ka ng Diyos sa mas magandang kinabukasan. Ang dapat mo lang gawin ay ipasa mo ang pagsubok ng buhay. Yung pong critical. Ito po yung critical. Hindi dahil may pinagdadaanan kang problema, gaganda na ang kinabukasan mo. Yes. Hindi po. Gaganda lang ang kinabukasan mo kung ipapasa mo ang mga pagsubok ng buhay. Parang ganito po. Grade 1. Pumasok ka. 1 taon. Hindi mo pinasa yung mga exam. Next year, ano ka? Grade 1 ulit. Yun, hindi ka papasa. Oo. Hindi gaganda kinabukasan mo. Pero grade 1, nag-aral ka, ginawa mo ang dapat mo gawin. Pinasa mo, grade 2 ka. Ganon din po sa buhay. Kung ikaw nasa grade 1 ka ngayon ng buhay, ipasa mo ang mga pagsubok ng buhay. Paano ipapasa? Lahat ng problema mo dumadaan sa'yo. Pagsubok yan, test yan. Tawag ko yan, test. Ipasa mo. Paano ipapasa? Mag-aral ka, magtanong ka, magpa-counsel ka. Pag pinasa mo yan, next year, grade 2 ka na. Kaya pala ang ganda ng quote, yung paghihirap, pine-prepare ka, kahit na ordinaryong tao ka, nagiging extraordinary yung kinabukasan mo. Kasi dinaanan mo yon kahit na mahirap, di ba? Kaya ang payo namin, maniwala ka, believe it, paniwalaan mo that hardship often prepares an ordinary person for an extraordinary destiny. Meron pa nga tayong sinasabi dyan na it is actually transforming season. Ito daw yung nagtatransform para i-transport ka sa destiny mo. Gaya po ng mga taong nakikita nyo yung matagumpay, ang dami pong exam na pinagdaanan niya. At pinasa po nila, kaya sila nakarating dito. Pero tandaan niyo po, itong extraordinary person na to, na para bang ang galing-galing naman, balikan niyo. Ordinaryong tao lang po yun, na patuloy na sinubok ng panahon at pagkakataon. At every time sinusubok, umaangat, at nakarating po siya dito. Yan din ang pwede mangyari sa iyo kung ipapasa mo ang mga pagsubok na dumadaan sa buhay mo ngayon. Marami pa tayong pag-uusapan ha. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw!